Uhaw! Bigyan mo ako ng tubig. Chen-Feng, karapat-dapat ka bang uminom? Ang tubig na ito, panghugas ko lang ng paa. Malamig. Buhay pa ako. Chen-Feng, ano na patay-patayan mo? Hiwalayan na kita. Sabi ni Zhang Xiao pag pumunta ako sa kanya. Bibigyan niya agad ako ng Porsche. Itong sila-silang bahay mo. Laman ng demosa. Sawa na ako. 10 minuto na lang. Darating na ang impyerno ng init ng huling araw. Sa buhay kong ito, Tagumpay ang pagkabuhay muli. Sistema ng walang hanggang supply. basta mayroon ako, walang katapusan ang coke. Chen-Feng, sinipa mo ang kahon ko. Nababaliw ka na? Huwag kang magsisisi. Pupunta na ako kay Zhang Xiao. Layas. Countdown, 3. Maligayang pagdating sa impyernong inihaw. Sa aaw na iyon, nagalit ang aaw. Sa loob ng 10 minuto, tumalon ang temperatura sa buong mundo sa nakakatakot na 60 degrees Celsius. Ang init. Ang balat ko. Ang mukha ko. Nawala ng kuryente. Brownout. Hindi pwede. Babalik ako kay Chen-Feng. Nasa pinamata siya. May aircon siya. Chen-Feng, buksan mo. Ang init sa labas. Pasok ako. Ang ganda ng panahon para sa hotpot. Sistema. Clone ng 100 plato ng premium snowflake beef. Ang lamig. Alam ko ang password. Ako ang may-ari ng bahay. Hindi ba na tayo 10 minuto ang nakalipas? Dapat malamig ang aircon ng Porsche ni Zhang Xiao. Bakit hindi ka doon sumakay? Ang lamig ng coke na to. Sobrang sarap. Honey, mali ako. Nagdadabog lang ako. Pakiusap, painom mo ko kahit isang lagok lang. Pag-aayos. Hanggang sa mamatay lahat ng tao, di pa rin tumaayos. MS Lin, umalis ka. Pinaghihinalaan namin na ang may-ari dito ay gumagamit ng illegal na malakas na kuryente. Kaya nag-trip ang buong gusali. Kailangan namin mag-inspeksyon. Ate Lo, may kuryente sa ulit niya. Naamoy ko ang lamig. Magnanakaw talaga yan ng kuryente. Basagin na natin ang pinto. MR Chen, ako si Property Manager Xiao Lu. May nagreklamo ng malabag sa pataharan sa kuryente. Buksan mo agad ang pinto at magpatuloy sa inspeksyon. Kung hindi, may karapatan kaming magsagawa ng puwersahang pagpapatupad. Inspeksyon. CJ. Mabigat ang pinto. Bubuksan ko lang ng kaunti. Ang lamig, ang sarap sa pakiramdam. Ate Lo, kitang-kita kong natutunaw na ang makeup mo sa init. Ang init ng ulo mo. Palamigin kita. Ang lamig. MR Chen, wag kang tumigil. Masarap ba? Mula ngayon, pribadong teritoryo ko na to. Sinong magkakasloob na kumatok ulit, di tubig ang lalabas. Kundi asido. Hoy, yung dalawang amoy pawis na tita diyan, umalis kayo diyan. Huwag niyo akong harangan sa hangin. Sino tinatawag mong tita? Yang mukha mong peke. Ako ang may-ari ng bahay na to. Lumabas kayong lahat. Ako ang property manager. Ako ang may hawak ng gusaling to. Kukunin ko yung puwang sa pinto. Grabe naman to. Toto, parang inihaw na lechon lang kami sa labas. 3 sosyal at supladang Diyosa ang tigas naman. Kailangan ng konting pampalasa para sumaya. Mga ganda, huwag kayong mag-init ulo. Heto, regalo ko sa inyo tong yelo. Kuya Feng, ako yung si Kiki na laging. Nagt, good morning sa'yo sa group chat. Akin na yan. Sinong unang makakuha sa kanya? Pero ayoko sa maingay. Sinong makapagpabagsak sa dalawa kasagdan, sa kanya ang yelong to? Ilang rin ang nawagi. Umalis ka dyan. Akin to. Mga sosyal na Diyosa sa harap ng survival instinct. Mas mababa pa sa aso. Chen-Feng, may lakas ng loob ka talaga. Ang dami palang itinago mong magagandang gamit. Chen-Feng, bubuksan mo yung pinto ngayon din, utos ko. Sisirain ko, to at ihahagis kita sa araw. Zhang Hao, Buksan mo. Anong klaseng kumukong ito? gutom ka ba, Zhang? Ganyan lang ang lakas mo para mang-hold up. Gusto mo tulungan kita? Wag na lang yung Porsche mo. Libreng electroshock therapy na lang ang regalo ko sa'yo. Nabaril siya ng kuryente. May kuryente ang pinto. Zhang, bakit ka umiihi sa salawan? Yan. Mukhang mamamatay na yung boyfriend mo. Bakit hindi mo bigyan ng mouth station? Hindi. Hindi ko siya kilala. Feng, pinilit lang ako niyan. Ikaw lang ang mahal ko. Pakiusap, papasukin mo ako. Uhaw ka. CJ, kung single ka nga pala, edi bulag ako noon. Aalagaan ko ulit ang asong tumalikod sa akin. Bumalik ka na. Ako. Ako nga. Kahit maging aso, okay lang. Basta makapasok ako at mabuhay. Kadiri, para lang sa tubig, nagpakahayop ka na. Tubig. Kian, tulungan mo akong tumayo. Kian, anong ginagawa mo? Kasalanan mo to. Walang kwentang lalaki. Nasayang ang tubig ko. Ang galing. Zhang, ang ganda ng kulay ng sombrero mo ngayon. Parang damo sa parang. Wala ng tubig. Ngayon, sinong mauunang mag-drag nitong walang kwentang lalaki sa baba?
Ang makakuha nito sa kanya ang hotdog na ito. Kayo, anong gagawin ninyo? Huwag kayong lumapit. Umalis ka. Anak ako ng mayaman, bibigyan ko kayo ng pera. Wala nang kwenta ang pera ngayon. Bitawan mo. Gusto ko ng hamon. Ang bagal ng labanan. Di sapat to para mapanood. Kailangan nating pasiglahin ang buong building. Mga kapitbahay, ang init. Maligo tayo para lumamig. Ay, di na malamig tong tubig. Itapon na to. Nakakainis. Gusto niyo ng damuhan? Sige, dagdagan natin ng hirap. Di ubra ang pilit, kailangan ng lambing. Walang lalaking di nahuhumaling sa laman. Feng, ako si Kiki. Milyon ang followers ko. Bukas mo lang ang pinto. Ano gusto mong panuorin, gagawin ko. Milyonaryong influencer, di ka man lang nag-reply sa iya ko. Ngayon, kusa akong pumunta. Sige, ipakita mo ang talent mo. Walang hiya. Feng, tulang ang sayaw para sa top fan ko. Maganda. Nauhaw na ako. Pwede bang makahingi ng tubig? Magaling. Heto, para sa'yo. Ano to? Di to tubig. Hahaha. Ang kapal ng makeup mo. Pag pinaghalo ng pawis, parang palet. Nakakasuka. Pagtanggal ka muna ng makeup. Ipakita mo yung peking mukha mo. Ano itsura mo talaga? Saka ko isipin kung bibigyan kita ng tubig. Jen Feng, masasamang masama ang katapusan mo. Manyak ka. Gago kang manyak. Di ko na kaya. Mamamatay na ako. Naawa ako sa inyo. Akin to. Isang serving lang, 4 kami dito. Ayoko ng sharing. Sinong matitira? Sa kanya tong meal. Pero, kung 2 ang matira, itatapon ko to sa kubeta. How, sugatan ka. Sayang lang to sa'yo. Hayaan mo akong mabuhay. Mabubuhay ako para sa ating dalawa. Gustong patayin ako? Patayin kita. Umalis ka. Manager ako. Ito ang buhay. Tagay. MMM. Ang sarak-sarap talaga. How, kahit tinapay lang, pahingi naman. Layas, kanina nangangagat ka, ngayon nagmamakaawa? Rich kid. Ayun, masama ka sa akin. Ito may mo. Sobra-sobrang anghang. Mamaya magdusa ka. Ang anghang. Tubig. Ay. Ang saya-saya. Malayo pa lang, amoy na amoy ko ang karne. Sino kumakain ng burger kanina? Isuka mo, tikman ko. Kuya Longlong. Aray. Pugi, may pagkain ka pa ba? AMM? May balita, may mayaman sa loob ng unit na to, handaan na, mga tropa. AME, kahit madumi-dumi, sa buong building na to, ito pa rin ang pinakamagandang klase. Alam mo ba ang protocol? Kuya Long, pwede akong maglingkod sa'yo. Alam ko ang laman ng unit na to. Marami siyang tubig at mga yelong malalaki. Kuya Long, ako na. Ex-girlfriend niya ako. May floor plan ako ng unit na to. Alam ko kung saan ang kwarto. Pwede akong mag-guide. Ayun, nagtaksil na. Inaasahan ko naman pero, nakakadiri pa rin talaga. Kuya Long. Ha 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 ha. Magaling. Kapag nakapasok na ako. Bigyan ko kayo ng sabaw. Ethylene torch. Professional ah. Friendly advice lang. Maganda ang thermal conductivity ng special alloy door na to. AME. Sunugin. Patunawin natin ang lock. Ang galing mo, Kuya Long. Sunugin mo si Chen na yon. Malapit na masunog na ang tubig at pagkain sa loob. Ay sa atin lahat. Kung mahilig kayo sa init, subukan nyo ang tunay na Chongqing 9 Palace Hotpot. Sistema, simulan. Ang presyon ng high pressure pump, max. Aray. Ang mata at mukha ko. Aray, ang sakit. Ang sakit. Nasira ang mukha ko. Kuya, kuya. Kumusta ka na? Masarap ba ang lasa ng purong mantikang baka? Mukhang mainit ang ulo mo, palamigin natin.
Halimaw talaga ang hayop na to. Huwag kayong aalis. Tapos na ang pangunahing handaan. May dessert pa. Sunong, may pumutok. Takbo. Tama na, baka maamoy ang pinto ko. Ay, parang hindi na kaya ni Kuya Long. Sino ba ang sabi na? Naalagaan si Kuya Long. Siya yun. Yung peking mukha na to ang nag-imbita kay Kuya Long. Kuya Feng, nasa kanila ang katawan ko, ngunit nasa inyo ang puso ko. Nagkalaro lang ako para hindi sila makinala. Kadugtong, ikaw ang pinakamalakas sumigaw ng go. Kanina, Tumigil kayo. Patas ako. Buhay pa si Kuya Long. Ang inay ng pag-ungol niya dito. Sino ba na mapapahimik kay Kuya Long ng tuluyan? Makakatanggap ng isang bote ng ice cold Sprite. Sprite. Malamig, may gas. Hindi ko kaya. Pagpatay yun. Pwede akong mabitay. Huwag mong galawin ako. Aray. Mamatay ka. Mamatay ka. Ibigay mo sa akin ang Sprite. Nagawa ko. Ibigay mo sa akin ang Sprite. Balas. Balas talaga ang loko-lokong yan. Binabati kita sa pagkatapos mo. Ngayon, ikaw ang bantay sa pasilyo. Bantayan mo ang pinto. Kapag may basura lumapit, gamitin mo ang martilyo mo para salubungin siya. Nairinig mo. Mula ngayon, ako na ang head dito. Tumabi ka. Huwag kang harangan. Kapag nahubaran na ang balat ng sibilisasyon at ako, ang tanging tamer sa gubat ng bakal na ito. Hoy, sino ka? Pribadong teritoryo ito. Umalis ka. Ako ang tunay na tatay ni Chen Feng. Uwi lang ako sa bahay ng anak ko. Ikaw pa ang makikialam? Anong asong bantay ito? Chen Feng, lumabas ka ngayon din. Mamamatay na sa init ang tatay mo dito sa labas. Ay naku, ang kinakatakutan ko, yun pa ang dumating. Buhay pa pala. Ang pamilya ng matandang to. Ay, saling tatay, hindi kita pansin. Grabe naman, wala talagang puso si Chen Feng. Hala, hindi ba si boss dyan ito? Noon, para lang mapakasalan ng babaeng to, pinalayas mo ako sa bahay. Hindi mo ba sinabi na tapos na ang relasyon natin magkama? Nakasulat at notaryado yon. Gusto ko sanang mag-alaga sa'yo. Pero bawas batas eh. Bukas mo ang pinto, o babangga ako sa harap nito hanggang mamatay. Gusto mong mamatay. Sige, Kiki, bigyan mo sila ng pwesto. Sa panahon na yon, hindi ako madadali ng mga manloloko. Gusto ko ng ice cream. Yung strawberry flavor. Ma, sabihin mo sa kanya bilhan ako. Elnan. Ang sarap ng strawberry. Sayang, may konsensya ako, pero konti lang. Kung hindi mo ako bibigyan, lalason ko ang susi ng pinto mo. Tingnan natin kung paano ka lalabas. Oy, taba, ang dumi-dumi ng kamay mo. Hindi maganda yan, sistema. Simulan ng localized heating mode para sa door handle. Tatawag ako ng pulis. Papahuli kita at papabarilin. Tawagan mo sila. Illegal na pumasok sa bahay ko. Sira ang gamit. Heto numero ng presinto. Kung may sasagot man, magpapalit ako ng apelyido. Ikaw. Wala ka talagang pakialam kung mamatay kami? Tubig. Honey, nauuhaw ako. Huwag ninyong sabihin walang utang na loob ang anak ninyo. Dahil pareho tayong babae, eto, tubig. Grabe. Ito ba ang tinatawag ninyong mas makapalang dugo kaysa tubig? Mukhang sa harap ng kalahating bote ng tubig. Ang relasyong dugo ay napakanipis din pala. Ikaw, layuhan kang walang kwenta. Anong karapatan mong sakupin ang pinakamagandang pwesto? Umalis ka diyan. Lupain ito ng pamilya Chen. Yang mukha mong peking-peking Sora. Lumayo ka. Bahay ito ng anak ko. Feng, inaapi nila ako. Ginugulo nila ang pwesto ko. Kiki, tandaan mo ang tungkulin mo bilang seguridad. Sino man ang maghasik ng gulo sa teritoryo ko, pagsisisihan niya. Na pinanganak siya sa mundong ito. Umalis ka diyan, matandang gago. Aray, ang sakit na mata ko. Ang anghang. Sino pa? Sino pa ang gustong subukan ang lakas ni Lola? Sa ilalim ng aking mga patakaran, magaling ang ginawa ni Kiki. Bigyan kita ng extra chicken wing mamayang gabi, ah. Sawa na ako sa palabas ng mga unggoy na to, sa palapag na ito. Nababawan na ako sa amoy nila. Linis na ng basura, matingnan mo. Ang masamang tao, may mas masamang lalapat sa kanya. Narito ang kanlurang bahagi ng evacuation center. Pakitandaan ng mga survivor. May problema sa airdrop sa kanlurang evacuation center. Ang mga supli ay galing sa gobyerno. Nasa rooftop ang airdrop na supply. Sakupin natin. Siguradong may tubig at pagkain sa loob. Nakasabit sa balkonahe ko. Kahit hindi ko kailangan ang mga basurang to. Ang tanawin ko, sinong nagpahintulot na galawin nyo? Malapit na. Kunting abot ta. Tol, hatakin mo ako. Hati tayo sa laman ng kahon. Hati, nagkakamali ka ata ng akala. Ito ang eksklusibong scenic view ko. Harang ka sa tanawin ko. Paalam na. Hindi na kita ihahati. Sino ang susunod? Hindi ko puputulin ang lubid. Nanonood lang ako. Habang nagiging close kayo, ay mali, inihaw pala. Ganito lang. Kahit aso, ayaw nito. Pero para sa kanila, ito ay parang isang maraming handaan. Tamang-tamang nababagot ako. Magtapos tayo ng beauty pageant. Mga kandidata, makinig. Ngayon ay gaganapin ang unang Miss Hallway pageant. Premyo, isang pack ng biskwit na pampatibay at isang bot ng iced tea. Ang tema, sino ang pinakamalandi? Si Kiki ay happy ng seguridad.
Manuel, si Ate Luo at si Lin Kian ang mga kalahok. Ginoong Chen, tingnan niyo ang hita ko. Original pa to. Ang kalyo ni Ate Luo, anong maganda doon? Kuya Feng, tingnan niyo ako. Ex-girlfriend mo ako. Alam ko ang paborito mong posisyon. At Lu, itaas mo pa. Gutom ka ba? Ay, nga pala, gutom ka nga talaga. Hahaha. Ang katawan at kagandahan ni Ate Luo talagang nakakaaliw. Ito ang premyo mo. Ay, salamat po sa dakilang biyaya. Mukhang masaya ang buhay sa itaas ay. Isali mo ako sa pegyant na yan. Alam kong maamik ang supply. Pero iba ako sa mga basulang tulad nilong na namumulit ka ng bayad sa GYM. Kuya Feng, marami sila ngayon. At may mga armas sila. Diretso na. Buksan mo ang pinto at hati tayo sa supply. O susunugin ko ang buong palapag na to. Maglilibingan tayong lahat. Alam kong matibay ang pinto mo. Pero natatakot ka ba? Namamatay sa usok. Naglalaro ng apoy. Sa init ng panahon, baka magkasunog ka pa. Si Belch ka pala. Hati tayo sa kita, di ba? Alam ko ang patakaran sa daan. Pero sobrang init ng panahon. Painumin muna ang tropa, palamigin ang ulo bago mag-usap. Mabuti naman at nakatanto ka. Ibigay mo na ang malamig na tubig para sa lolo mo. Malamig na tubig. Wala. Liquid detergent, marami. Absolute zero. Subukan nyo ang free trial. Ay, nawalan ng pakiramdam ang kamay ko. Ang aking kamay. Kamusta, Belch? Sapat na ba ang lamig? Wala pa. Request. Sugurin ang pinto. Gamitin ang mga katawan para mabuksan ito. Sinong atras? Hugutan ko ng ulo. Ang ingay nyo nakakaistorbo sa pagkain. Para sa mga bisitang galing pa sa malayo, mag-alay tayo ng dasal. Tigil na. Tigil na. Magsasabog ang ulo ko. Parang roller coaster ang pakiramdam. Ang sarap. Malutong at chewy. Baka. Sariwang baka. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos. Kiki, bigyan mo sila ng dagdag na props. Para mas masaya ang laro nila. Huwag kang alis. Bumalik ka, tulungan mo akong tumayo. Sinabi ni Feng kanina, ayaw niya ng basura sa harap ng pinto. Umalis ka. Akin ang ulo na to. Walang makakaagaw. Magaling, Kiki. Ngayon, ikaw na ang tunay na hepe ng seguridad. Sa'yo na sila mula ngayon. Narinig niyo, kapag ako kumakain, tira-tira lang ang para sa inyo. Lumuhod. Hep, pakainin niyo naman ako. Pakiusa. Nabagsak na rin ba ang ekosistema sa subdivision na yun? Pero yung mga mangugulo sa baba, ano na ginagawa nila sa palibot ng haliging apoy? May nagsasagawa ng buhay na sakripisyo. Huwag kayong matakot. Hindi solusyon ang karahasan. Dapat natin gamitin ang sibilisadong paan para pasunurin si Chen Feng sa ilalim ng moralidad at batas. Kasamang Chen Feng, ako si Professor Liu. Ayon sa batas ng kalagayang emergency, ang pagtatago mo ng napakaraming supply at pagtanging isuko ang mga ito ay bumubuo na ng krimen laban sa sangkatauhan. Saan galing yung berde at mainay na langaw na yan? Nakakaasar. Kiki, patahimikin mo yan. Binibini, biktima ka rin. Huwag mong tulungan ang masama. Kung sisihin mo lang si Chen Feng, kapag dumating ang opisyal na tulong, sisiguraduhin kung ligtas ka at makakakuha ka pa ng supply. Ako. Ile. Dahil ang dila mo pala, Professor Liu, ay napakatulis. Pakainin kita ng masarap para lumambot yan. Alam mo ba importante ka? Ang mata ko, ang anghang, sobrang anghang. Mantika. May amoy. Ang sarap. Napakasarap. Ayaw ng masarap, gusto ng mapait. Dahil ayaw niyang maging sibilisado, huwag niyang sisihin ang aking pamamaraan. Gagawa ito ng nakalalasong chloring gas. Isaksak lang ito sa ventilasyon, sa loob ng sarado at bakal na kulungan niya. Parang palakang nasa loob ng pitsel, siguradong mamamatay. Ibuhos, patayin natin ang makasariling hayop na ito. Chen Feng, yan ang tinatawag na kapangyarihan ng kaalaman. Mamamatay ka. Babala. Nakadetect na nakakalasong gas. Naglalaro ng kemikal. Super Exhaust Reverse Blast Mode, activate. 100% wind power. Ay blow ng malakas palabas ng pinto. Professor Liu, kamusta ang lasa ng agham? Sapat ba ang tama? Kulang pa. Dagdagan ko pa ng hangin. MS Lin, ex-girlfriend ka niya. Siguradong alam mo. Saan? Yung mindbreaker ng bahay niya. Diba? Kapag pinutol natin ang kuryente, mawawala ang aircon. Siguradong magluluto siya sa loob. Kapag natapos mo to, sa'yo na ang sokoleteng ito. Kapag patay na siya, ikaw ang kukuha ng malaking bahagi ng mga supply sa loob. Alam ko nasa labas siya. May sobrang tagong. Backup line sa sulok. Chen Feng, ikaw ang pumilit sa akin ito. Wala ng kuryente, patayin kita. Talagang hayop na walang utak. Yung linya na yun, special kong. Inilagay para sa mga magnanakaw, high voltage capacitor fishing line. Mamatay ka. Ikaw. Nanahas kang magtaksil kay Feng. Naghahanap ka ng kamatayan. Kiki, yung babae na to, madumi ang kamay. Wala nang silbi. Itapon niyo siya sa labas, sa yung balcony na walang bubong. Hayaan siyang maluto sa araw ng 2 oras.
Nako, matigas ang pinto. Pero yung partition wall, di naman siguro matigas? Daluhungin natin siya ng hindi inaasahan. Mga tol, sipagan pa natin. Hollow block 2. Malapit na nating mabutas. Lahat ng supply sa loob, atin na. Mga demolition crew ba to? Sa ganun ng oras ng araw, nang gugulo na naman kayo. Mukhang kailangan ko kayong mga maestro. Nang malalimang masahe sa loob ng tiyan. Espesyalista sa pag-ayos ng mga pasaway. Ano ba to? Nasusuka ako. Parang ginigilitan ang bituka ko. Ay puta, di ko na kaya. Lalabas na talaga. Naku, nanlalambot ang tuhod ko. Tulong! Masaya ba kayong mga maestro sa pagdumi? Malinis na ba ang tiyan nyo? Pag alis ninyo, siguraduhin malinis ang kalat nyo ha. Huwag ninyong dudumihan ang hangin ko. Tara, gumapang na tayo palabas. May lason ang peder na to. Chen, amang amahan, bigyan mo naman kami ng pagkain. Pakiusap, anuman ang gusto mo, ibibigay namin. Kahit maging alipin kami. Dahil nakita ko ang taimtim ninyong pagmamakaawa, magpapakabait ako. Magbubukas ako ng aking bodega. Pero kahit ang aso ko ayaw kumain nito. Kakain ba kayo? Ito ang mga pinagsama-samang natira ko sa loob ng isang linggo. Sobrang sustansya. Lagyan pa natin ng pampalasa. Kainin niyo. Ito hapunang ipinagkaloob ng inyong Panginoon. Pagkain. Pagkain yan. Huwag kayong mag-agawan. Yan sa akin. Sa akin yan. Umalis ka. Bigyan mo ko ng isang subo. Mga manonood, ito ang tinatawag na pagbabalik sa ugali ng tao. Sino magawa ko? Mamatay ka. Dahil naging aso na kayo, magbantay kayo ng maayos dito. Bukas, may mas nakakatuwa pa akong bagong laro para sa inyo. Mga basurang pulubi. Nadumihan ang mata ng binata ko. Baril. May baril silang totoo. Chan Batol, dito mismo. Balita ko, walang katapusang malamig na tubig at supply sa loob ng bahay na to. Sa teritoryong ito, ang nakita ko, akin na. Mga duwag sa loob, makinig kayo. Ako si Wang Tianba ng Golden Sea Group. Ang prinsipe ng Golden Sea Group, hawak lang ng sirang baril. Ay nanghihingi na ng limo sa akin. Sistema, dahil hilig niya ang barilan. Samahan mo siya ng mas malaking laro. Boss, may ambush. Kuya Tianba, tulungan mo ako. Ayoko mamatay. Sabi mo mahal mo ko, di ba? Mamatay ka na lang para sa akin. Wang Tianba, hayop ka. Mamatay kang masama. Tumigil na sa pagpapaputok. Yan pala ang tunay na pag-ibig ng mga mayaman ha. Kapag may gulo, babae ang isasagpang. Grabe, Wang Tianba, nagpakita ka talaga ng tunay na kulay mo. Bakit walang daan? Abi, maghugas ka ng daan. Pagod na ba? Yan lang ba ang kaya ng hari ng Golden Sea Group? Chen, huwag kang magyabang. Tatay ko ang pinakamayaman sa buong lungsod. Kung sasaktan mo ko, magpapadala siya ng mga mersenaryo. Ilang sila sa mundo. Ay, mga mersenaryo. Takot na takot ako. Sayang lang, malamang ngayon. Nakaluhod ang tatay mo sa kanal, nag-agawan para sa isang patak ng tubig. Bitawan mo ko, gago. Alam mo ba kung sino tatay ko? Ano to? Anong klaseng halimaw to? Wala akong pakialam kung sino tatay mo. Ngayon, tawagin mo kong tatay. Kuya Chen. Lolo Chen. Mali na ako. At tawagin kitang tatay. Pakiusap. Pakawalan mo na ko. Tubig. Bigyan mo ko kahit isang lagok lang ng tubig. Wang Tianba, mahilig ka sa magarbong handaan, di ba? Ito, isang iced seafood feast, special para sa'yo. Pero pwedeng tingnan, bawal kainin. Umpisado na ang heating mode. Kasalukuyang temperatura, 50 degrees. Inaasahang abot sa 70 degrees sa loob ng 10 minuto. Ang init. Nasusunog na ko. Sadista ka. Patayin mo na lang ko. Patayin? Napakadali noon para sa'yo. Ito ay double sa una para sa kaluluwa at katawan. Malamig ang tubig sa labas. Damhin mo ang 70 degrees sa loob. Ang isang disente na tao. Dapat marangyang magpaalam, di ba? Sana kahit sa impyerno. Manatili kang disente. Mga tarantado sa loob, makinig kayong mabuti. Si Wangdong, pinakamayang tao sa lahat. Hinahayaan mo lang nasaktan ang anak ko. Si Wangdong, mukhang gusto mo nang mamatay. Ngayon, agad-agad. Buksan mo ang pinto at pakawalan ang anak ko. Bibigyan kita ng buong katawan sa libingan. Tulungan mo ako, tatay. Patayin siya. Durugin niyo siya.
Napatay ang bata, dumating naman ang matanda. Wangdong, ang dakilang mayaman. Ang ayos ng delivery mo ah. Pero matigas na yung laman mo. Ayaw ko yan. Tol, alam kong may stockpile ka na supply. Pero kung bubuksan mo ang pinto ngayon, ang 10 bilyong cash na to, at ang kahon ng purong ginto, lahat sa'yo na. Sa mundong ito, walang hindi mabibili ng pera. Kahit sa huling araw, makakabili ka sa ilalim ng lupa, ng kahit anong gusto mo. 10 milyon? Dito, mukhang hindi pa rin naunawaan. Ng dakilang mayaman na to kung anong panahon na ngayon. Ang mga patakaran ng lumang mundo, nasunog na ng apoy na to. Dakilang mayaman, baka naman. 10 bilyon? Nakakahiya naman yan. Bigyan kita ng 100 bilyon. Pero friendly advice lang, ang tigas na ng mga basurang papel na to. Kahit ipampuna sa puwet, masakit pa rin. Dalhin mo yan at ibaon mo kasama ng anak mo. Impossible too. Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? 100 bilyon to ah. Kahit ubusin mo ang vault ng bangko, hindi mo magagawa to. Anong klaseng halimaw ka ba? Iyan sa mundo ko ang pinagmamalaki mong yaman. Basura lang yan. Dahil mahilig ka sa pera. Mamatay ka sa gitna ng pera. Mga kasama. Ang hirap siguro magtrabaho sa ganitong init, no? Nagtataka lang ako, dakilang mayaman wang. Magkano ba ang sinasahod nyo? 1 milyon isang araw? O 10 milyon? Pero ang perang binibigay niya sa inyo, makakabili ba kahit isang patak ng tubig para mabuhay? Sa Westland, pera di pawin ng uhaw. Pero tubig ko kaya. Ngayon, mag-a-announce ako ng bagong patakaran sa laro. Ang sinumang magtali sa matandang wang na yan, hindi sa mainas sa patakaran. Ang buong timba ng malamig na tubig at beer sa kanya na. Inumin niyo ng todo. Esensya na, boss. Baka kailanganin mo yung 100 bilyon sa impyerno. Sino sa inyo ang nag-isip ng employer ako? Tatapatan ko ang bayad. Lobo, 10 bises. Ibigay ko kalahati ng shares ko. Bitiwan niyo ako. Ang init. Nasusunog na ako. Nagkakamali na ako. Tingnan nyo. Sa Westland na ito, ako lang ang makakagawa ng patakaran. Pera nyo, di kayang tapatan ang isang baso kong tubig. Ito ang tunay na kapangyarihan. Nandito na ang gobyerno. Sasagipin tayo. Maliligtas tayo. Kuya, tulungan mo ako. Dumating na kayo. Marami siyang tubig at pagkain pero ayaw niya ibahagi sa amin. Pipili kaya kami mapalayan. Lapitan niyo siya. Nga, ako ay isang influencer na may milyong followers. Napilitan lang ako. Mabait akong babae talaga. Isang boat ng tubig lang. Pinilit niya akong pumatay ng tao. Dalhin ninyo na kami sa evacuation center ng militar. Ayoko na talagang tumagal dito kahit isang segundo. Lahat mag-alerto. Mag-ingat. Mga refugee, umatras na 10 metro. Pumunta sa baba. Pumila sa registration area ng refugee center. Maghintay ng medical check-up at assignment. Kapag maingay pa kayo at nakagambala sa operasyon, babariling kayo. Ginoong Chen Feng, kanlurang bahagi ng evacuation center. 3rd Rescue Brigade Commander. Nagpapaabot ng pagbasi. Sa ngalan ng 30,000 survivors, matatanda, bata, may sakit, salamat po sa drone drop kagabi, anonymous airdrop sa militar. 10 toneladang purified water at 5 kahon ng napakamahal na antibiotics. Ang kabutihan ninyo ay nagligtas ng libu-libong buhay. Ginoong Chen, iniutos ng pinakamataas na commander, narito kami, ayabot sa inyo ang pinakamataas na antas ng militar na satellite communication device at ang Honorary Marshal IE card mula sa evacuation center. Kapag may problema kayo, pindutin lang ang buton. Ang militar ay magbibigay ng walang kondisyong suporta. Impossible. Impossible. Dati siyang mahirap na tinapakan ko lang. Bakit siya? Paano niya nagawa? Nakabili pa siya ng militar. Siya na ang Diyos sa mundong ito. Chen Feng, mahal, mali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Tanong taong tayo. Ako ang napili mo. Sa mga ito. Balikin mo ako, kahit asa lang ako sa'yo. Ayoko na mabag. Gusto ko lang nalabing ng araw-araw. Pakiusap, isama mo ako sa paraiso mo. Niloko mo ako sa nakaraan, pinanood mong mamatay ako sa uhaw. Sa ilalim ng 6 na ulibis na araw. Bakit hindi mo naisip na ako ang unang pag-ibig mo? Ang kabaitan. Sa huling araw, kamatayan yan. At wala na akong puso ngayon. Lin Tian, alam mo ba? Ang evacuation center na sinasabi mong sasagipin ka ng gobyerno. Ano ang kalagayan doon ngayon? Dilat ang mga mata mong bulat. Pagpunta mo doon, wala kang karapatang mag-aso. Nang kahit na sino. Magiging libangan ka lang. O pagkain ng iba. At ang lahat ng ito. Kung may manunin ka na lisaw ng pinto ito. Nakasuot ka na sana ng silk pajamas ngayon. Ako sa pagkain ng please. Kumakain ng pinakamagandang steak mula Australia, ikaw mismo ang pumutol nito. Ayoko pumunta doon. Ayoko maging refugee. Wala na. Naloko tayong lahat. Sir, yung mga bulok na basurang ito sa labas. Kasama yung 2 nakahandusay sa lupa, pakiligpit na lang. Nakakasagabal dito, nagdudumi sa eksklusibong tanawin ko. Naiintindihan. Itong mga baliw na nangahas na atakihin kayo, huhulihin ko lahat. Parusahan. Dalhin lahat tong mga to at gawan ng akmang parusa. Napansin ng sistema, naalis na lahat ng potensyal na banta sa paligid. Wala nang kontrabida. Ang iyong safe house ay matagumpay na lumawak at sumakop sa buong lungsod. Ang walang hanggang paklon ay umabot na sa rurok. Binabati kita. Ikaw na ngayon ang tanging at lubos na Supremong Panginoon sa nagniningas na Westland na ito. Moralidad, pera. Sa harap ng ganitong init at gutom, wala silang halaga. Kayo nag-agawan sa putik para sa isang patak ng maruming tubig. Ipinagbibili ang kaluluwa. Habang ako,